Hi Cancer, this is Jav. Welcome po sa ating channel. Gamitin ang reading na ito bilang gabayan lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba. Kasadya na reading po ito. This is for you, Cancer. Para po ito sa iyo, Cancer. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading, comment kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Cancer. Togetherness, pwedeng may celebration, pwedeng togetherness, meeting, bonding, special event, public event, party. Okay. This is harvest time. Ang ganda, harvest. So, claim nyo po. Pwedeng literal na harvest to. Pwede din sweldo nyo ngayon. Pwedeng binayaran kayo sa binigay mong serbisyo. Pwede din na yung produkto nyo naging fast moving. Or di kaya marami kayong customer, kliyente, project. So, claim nyo po. May nakita kong loss of connection dito na pwedeng na-miss mo siya. Dalawang card kasi nagsabi dito na may loss of connection. Pwedeng naalala mo ito na nagkaroon kayo ng loss of connection. Oo, na nangyari na ito sa nakaraan. Or pwede din na pwedeng mangyayari ngayon na sana'y hindi. Or kung nangyari na, sana'y ma-overcome niyo po. Kasi may nakita ko dito na nalungkot ka or worried ka ng dahil sa loss. Loss of connection or loss of things or loss of opportunity. So, kung hindi man nang nangyari ito sa nakaraan, so mag-ingat. May nakita rin ako dito na sinisiraan ka ng isang tao kaya kayo nagkaroon ng loss of connection. Pwedeng loss of things to, like for example, loss of money. Pwedeng nawala, kinuha, na damage, nagasta, or may nangingialam or may magnanakaw. Pwede din loss of opportunity. Like for example, nag-hesitate kayo for too long. Iniisip mo siya for 1 week na yung opportunity na iyon is good for 1 week lang. Oo. So, kailangan mong mag-ingat, ingatan. Sayang kung, 'di ba, kung opportunity sayang. So, kung may opportunity na dumating dyan, so pag-isipan na mabuti, don't hesitate too long. Okay? If this is about disconnection sa isang tao, you have to process this kind of emotion kasi that is valid na nalungkot ka, worried ka. So, kailangan mong i-process yan. At isipin nyo kung ano yung wisdom message, kung bakit nangyari yan, ano ang natutunan mo sa pangyayaring ito. Para makabigay kayo ng solusyon. Para mabigyan mo siya ng solusyon at mag-move forward kayo. It doesn't mean may nangyari na hindi natin gusto, hihinto na kayo. Ang ibig sabihin niyan, move forward pa rin. At yung sinabi ko kanina na ano ang wisdom message sa mga pangyayaring ito. Okay? And I believe this is about past. Okay? So, kailangan mong i-process yan. So, claim nyo po tong harvest. Oo. At itong celebration na ito, togetherness.
energy po ni Cancer. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, meaning to say, pinupush ng course nyo yan. Like for example, nanood kayo sa isang video reading natin, like yung weekly Gabay Tarot reading nyo. At ngayon, napansin nyo dito na, teka, naulit to. Oh. Yan po yung ibig sabihin niya na pinupush ng course nyo po na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon, at aksyon kung maaari po. So, na yung energy ni Cancer? This is rest. This is pagsisiyasat sa sarili. Yung pagod dito, kailangan ng pahinga. Pero most likely, nagpahinga kayo. Pwedeng rest dito or vacation leave. Kasi nakaramdam kayo ng pagod dito. Walang pahinga, stress, or nagkaroon ng anxiety. Pwede din masakit yung pakiramdam mo pero lalaban pa rin. So most likely, nagpahinga kayo ngayon para makapag-isip ng mabuti, para makapaghanda or magpagaling. So this card asks you to relax, calm your mind, and reflect. Kailangan po ng time for reflection kasi may kasamang pahinga yan, may kasamang solusyon. Sleep and meditation ay kailangan po. Gusto nyo mapag-isa at mag-isip. Mag-isip. I-evaluate nyo yung priorities nyo sa buhay. Gusto nyo mag-focus sa inyong sarili. Pero din nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan kasi dalawang card po nagsabi dito na may tao na concern mo na hindi kayo nagkakaroon ng pagkakaunawaan. Pwede din nag-decide ka dito na mag-put space muna para makapag-isip ng mabuti, magpahinga. Kasi space is a sign of respect. Respeto sa inyong sarili, respeto sa kanya, respeto sa inyong connection. Kasi mahirap, di ba? Mainit ang ulo niya, mainit din ang ulo mo. Hindi kayo magkakaunawaan yan. So, hindi naman ibig sabihin space is a sign of hindi na maging maganda. Oo, yung outcome niya. Space is pahinga. Kasi space is, may ano dyan yung pahinga, may realization dyan. Ang ilan sa inyo dito, patuloy pa rin yung trabaho, pero nag-iisip dito, magbabakasyon talaga ako, matapos ko lang to. Mag-leave talaga ako, mag-vacation leave ako. Ang reminder ng card nyo po na Cancer, ang pagpahinga po ay nakapagbigay ng increased productivity and a healthier mental state. So kailangan po ng pahinga. Napapagod din tayo. Ang machine nga, kailangan ng pahinga, di ba? Oo, tayo pa kaya. Yung kapital natin is body natin. Kailangan ng pahinga. Kung ako nga, nire-remind ako pag sobra na ako sa trabaho, nire-remind talaga, tama na yan. Pahinga muna. So, magpapahinga talaga ako kasi hindi pwede Kahit kung nagre-reading ako tapos may yung inaantok ko, bigla ako naantok, may nasagap akong connection na isang energy na inaantok na pagod. Oo, magnanap talaga ako niyan kahit 5 minutes. Mare-energize ako niyan. So, kayo, kailangan nyo talaga ng pahinga. Pero lalaban kayo dito ha. Sabi dito na magpapahinga ako at lalaban ako.
para ma-re-energize kayo. Kasi sa labas po dito, nakikita ko dito, nagpahinga kayo. Sa labas, marami kayong ginagawa. May asikasuhin pa. So, lalaban kayo. So, yan. Importante talaga yung pahinga. Pagod, better than na may away, di ba? Away is magkakause yan ng negative energy, mapibikatan ka niyan. So, ano ibig sabihin yan? Magpahinga, mag-reflect, mag-connect kayo sa iyong sarili para ma-refresh yung energy mo. Kasi parang napagod ka dito sa conflict or challenge dyan. May nakita kasi akong argument dito. May pagkawala, paninirang puri, or panulokong magaganap. Mag-ingat sa mga sinasabi at ginagawa. So, pinaintindi ng card nyo dito na ang pag-aaway or hindi pagkakasundo ay isang natural element of all kinds of relationship. Dito mo yung makilala yung sarili mo kung paano ka mag-handle ng ganitong sitwasyon, at dito mo rin malalaman kung right time na bang mag-move forward or mag-walk away. Pero alam niyo ba yung sabi ng card dito? I-address mo yung hurt feelings mo. I-improve yung communication niyo po para maggawa kayo ng adjustment para magkasundo kayo. Mag-usap kayo ng mahinahon. So, peaceful resolution yung sinabi ng card dito. Pero kung paulit-ulit na lang pong nangyari, so, kailangan mo ng solusyon. Kailangan mong gumawa na ng desisyon. Kasi nga, paulit-ulit na lang. Pero then, may kasamahan kayo na toxic dyan. Na pag-uugali na talaga niya. So, listen to your intuition. It will guide you away from toxic person or toxic place. So, mas piliin niyo po yung inner peace. Mas piliin yung nakakatulong sa inyong growth. Pero then umiiwas ka na. Hindi na kailangan na umalis talaga. May nakita kong umalis, separation. Pero may nakita rin ako ditong binigyan yun ng solusyon through pag-uusap ng mahinahon. Ito yung sabi dito kanina, di ba? Na time for reflection. Kasi may kasamang pahinga, kasamang sagot sa inyong katanungan, solusyon sa inyong problema. May pahinga may time kayo para sa iyong sarili. So this is mirror. Oo, ang sabi po dito, reflect on who you truly are. Kasi makilala mo yung sarili mo kung paano ka mag-respond sa ganitong challenges. Remember, these challenges is part of your personal evolution, personal growth. Dito mo makilala mo yung sarili mo. Kung paano ka mag-respond, kung paano ka mag-handle ng ganitong sitwasyon. Remember, challenges, dyan tayo magiging matured. Or you earn money po ni Cancer? Or you earn money nyo po, may bagong simula. This is new beginning. And this is abundance. May parating na blessings gift from the universe, posibleng new job opportunity to or an unexpected sum of money. So claim nyo po, ang ganda.
Pwede din nag-take ka ng first steps para ma-enhance o ma-increase yung kaperahan mo. Ang pababago na ito ay may unlimited growth towards to your finances. May parating na job opportunity or promotion po ito. Remember, pwedeng promotion na literal na promotion, pagtaas ng inyong posisyon dyan. Oo. Pwede din promotion na pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ramdam mo talaga, nakikita mo na talaga yung pagtaas, pag-level up mo. Nakikita ko dito na may financial growth and stability. Sa career and money nyo po. Claim nyo po, ang ganda po. Ang ilan sa inyo dito, ready na mag-pursue ng new career path that will offer more stability and abundance. Kasi may offer akong nakikita dito. So, ang ganda. Dalawang card kasi nagsabi dito na may offer. Nagkaroon kayo ng time para pag-isipan to ng mabuti. Kasi may alok eh. Dalawang card na mismo nagsabi. Pinag-isipan ng mabuti. Kailangan may piliin. Oo. Naging wiser ka kasi. Oo. Kaya ka binigyan mo siya ng time na ayaw mong magkamali. Ayaw mong maulit yung pagkakamali yung nasa nakaraan. Gusto mong sigurado na yung pinili mo. It might be yung offer is maganda lahat. Oo. Kaya nagbabalanse ka dito na kung ano yung mas better sa iyo. Kung ano yung mas maraming benefits. Pagod ka rin dito. Pagod ka rin. Nagmuni-muni, pagod, malalim mong iniisip. Nire-restrict mo yung sarili mo at nagkaroon ng apathy or kawalang interest. Pwedeng bored ka dyan. Oo, or dismayado ka sa current position mo. Pero huwag kayong mag-alala kasi promotion yung nakikita ko dito eh. Sa mga nagkaroon ng stagnation dyan, yung bored po, huwag kayong mag-alala. Isipin niyo po, sabi ng card, isipin niyo po yung inspiration mo sa buhay para ma-motivate kayo. At ang sabi ng card dito, kasi may iniisip kayo sa nakaraan eh. Oo. So you have to let go of this past. So it's time na let go mo na yung nakaraan. Kasi dito sa oracle cards nyo, isip-isip nyo yung nakaraan, yung mga nangyari. You have to let it go. Kasi nagbibigay ito ng bigat ng nararamdaman mo. Para magkaroon nga ng transformation, i-let go mo to. Pagkaroon ng acceptance, let go. At isipin nyo po kung ano yung natutunan mo sa mga nangyari sa nakaraan. Para smooth yung pag let go mo sa nakaraan. Yung ilan dito iniisip po yung nakaraan. So, kailangan maging willing kayo mag-move on from the past para bumukas yung new doors for you. So, you have to focus sa makontrol nyo which is ngayon. Huwag kayong mag-focus sa hindi na nangyari na at hindi makontrol. Okay? Kasi past is nangyari na yan eh. Hindi na natin yan mababago. So, instead na magbigay kayo ng panahon para sa isipin niyo po nakaraan, o isipin niyo po yung wisdom message, ano yung natutunan mo sa mga nangyari sa nakaraan para mag-move forward na kayo. Okay? Kasi ang hirap niyan eh, nasa pagbabago na kayo, nasa new beginning na kayo, pero bit-bit niyo pa rin yung bigat ng nararamdaman niyo sa nakaraan. So you have to let it go. Alalahanin mo yung inspiration mo sa buhay para ma-motivate po kayo. Dito tayo mag-focus sa offer sa iyo. Sa new beginning na ito, sa abundance na ito. Okay? Mag-focus kayo sa makontrol nyo, huwag kayo mag-focus sa hindi nyo makontrol. Okay? Kaya kailangan nga ng time for reflection eh. Kasi may kasama din yan ng pagtanggap sa mga nangyari, pag-let go na at magkaroon ng transformation.
May solusyon dyan, may sagot sa inyong mga katanungan dyan. So kung hindi nyo alam kung paano mag-process ng time of reflection, then pwede tayong mag-research. Okay, magtanong. Foresight, pay attention to things that are important to ensure wealth. Be farsighted and alert. See? Sinabi dito na mag-focus na kayo sa binigay sa inyo. Mag-focus kayo sa present. Pay attention na kayo sa mga bagay na binigay sa inyo na pagkakataon. Ito di ba may offer sa iyo pagkakataon po yan. So dyan na kayo mag-focus. Kasi magbibigay ito ng wealth sa iyo, yaman. Sinabi nga dito, financial growth. Diba? Oo. So, be far-sighted and alert. Bigyan niyo po ng panahon na. So, this is the time na dito na tayo sa new beginning. Okay? Kumbaga, mag-focus na. Love life, self-love, partnership, and your monthly Cancer. Okay, kunin ko to ha. Sa love life nyo, naging wiser na kayo, ayaw mo masaktan, nagbabalanse kayo, tahimik lang kayo, kalmado kayo, pero alam nyo yung nangyari sa nasa paligid mo. Kumbaga. Ayaw mo na masaktan, defensive ka, guarded ka, ayaw mong, sa mga single dito, ayaw nyo muna magkaroon ng relasyon. Sa mga marelasyon sa buhay mag-asawa, umiiwas kayo ng away or confrontation para hindi ka or kayo masaktan. Kumbaga, nililimitahan mo ang sarili mo. So, this card asks you to release fears of opening up to love. Umaapaw yung emotion nyo dito. So this is, you receive unconditional love. This is new feelings. Pwedeng bagong maliligaw, pwedeng bagong kaibigan, pwedeng nagkaayos. Oo, whether single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa to, you're taking care of yourself at kitang-kita ko yung self-love dito. May kakapasok lang sa relasyon. Okay? So may bagong tao dito na magbibigay ito ng love, peace, and happiness sa iyong buhay. So this card asks you to be open sa pag-receive ng gift niya ito kasi nakatadhana to sa iyo. Okay? Pwede may nagkaayos nga. Oo. Lalo na sa mga relasyon dito, mahal na mahal niyong isa't isa. Sa buhay mag-asawa din po. Masaya kayo, dahil masaya kayo, nagkaroon ng positive emotions flow. Pwede din makatanggap kayo ng news na may buntis or the arrival of a new baby. So, ang ilan sa inyo nagpo-focus sa inyong sarili, self-love, and you're taking time for yourself. Nagkaroon po ng personal development. So, make time to be with your person. Create your own special hideaway. So, make time para sa mga taong malapit sa iyo, lalo na yung partner nyo. Kung pwedeng date din ito. Okay? So, pagyamanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo. Cancer, see you tomorrow. Maraming salamat po.